Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 30. At sa ebanghelyong ito, makikita natin na si Jesucristo ay nais ipapatay ng mga Hudyo sapagkat pinagaling niya ang isang lalaki sa araw ng pamamahinga. Kaya nga sinabi ni Jesucristo sa kanyang pagpapahayag, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipapakita sa kanya ng Ama upang kayo'y humanga. At dito ay pinahayag ni Jesucristo na ang Ama ang kanyang huwaran at nanggaling sa kanyang Ama ang kanyang kapangyarihan upang magpagaling kahit sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat araw ng pamamahinga ay hindi humihinto, tumitigil at nagpapahinga ang Diyos Ama sa paggawa ng mabuti para sa sangkatauhan. Hindi pinahihinto ng Diyos ang pag-inog ng daigdig, ang pagsikat ng araw, ang pagpatak ng ulan, ang pagbibigay ng hangin upang ang mga nilalang ay makahinga. Patuloy ang Diyos Ama sa paggawa ng mabuti kahit sa araw ng pamamahinga. Kaya naman si Jesucristo ay may kapangyarihan ding gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon na sa araw ng pamamahinga, ang layunin ng Diyos at ni Jesucristo na kanyang anak ay magbigay ng buhay. Kaya nga sinabi ni Jesucristo sa ebanghelyong ito kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. At paano ba binubuhay ng anak ang nais niyang buhayin? Sa pamamagitan ng kanyang salita. At kapag ipinahayag na ang salita ng Diyos at ang mga tao ay nakinig at sumampalataya, sila ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isang napakagandang mensahe. Isang mabuting salita para sa ating lahat. Sa araw na ito, maraming tao ang walang buhay. Buhay na pisikal, bumabangon sa umaga, kumakain ng pagkain, pumupunta sa hanap buhay, nagpapahinga sa gabi. Ngunit maaaring ang buhay na ito ay isang buhay na walang buhay sapagkat isang buhay na walang kahulugan. Isang tao na para lamang makina na kailangang gumawa, ngunit hindi alam ang kahulugan kung bakit siya gumagawa. Isang tao na para bang kailangan lamang gumising, ngunit hindi niya alam kung bakit siya gumigising. Isang taong kumakain upang magpatuloy ang buhay, ngunit wala nang lasa ang hinaharap na buhay. At sinasabi ng Panginoon, ang mga taong ito na buhay ngunit patay ay maaaring magkaroon ng totoong buhay. Buhay na walang hanggan kung makikinig sa kanyang salita, mananampalataya. Kapagkat ang pananampalataya ay nagbibigay ng buhay. Kaya nga muli ay binibigyan diin ng Panginoon ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa huling bahagi ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay
Lahat ng gumawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa araw na ito, tayo ay magpasalamat sa Diyos sapagkat may pagkakataon tayong makinig ng Kanyang salita. At ang mga salitang ito ang tumatawag sa atin upang kumawala at lumabas sa sitwasyon at kalagayan ng kamatayan. Mga pangyayari na nag-aalis ng kahulugan ng ating buhay. Kung paanong tinawag niya si Lazaro mula sa libingan, ang salitang ito, ang tinig na ito ng ating Panginoon ay malakas na sumisigaw ngayon. Lumabas ka sa libingan. Hindi tayo nilikha ng Diyos para mamuhay kasama ng mga patay. Tayo ay nilikha ng Diyos upang magtamasa ng buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.